Okay, once again, good morning po mga ka-tech, mga ka-vlog. Magandang araw po sa mga manonood at sa mga subscribers, ganun din po sa mga followers. Ito pong aking trabaho sa ngayon ay may kaugnayan sa electric pan na naman. Tulad dito po, ito po yung hinihintay ko yung rewind. At ipare-rewind ko sana. Yung stator nandun sa shop. Nung pinuntahan ko after 3 days, lumipat na raw yung shop, wala doon yung lumipat, wala man lang nakalagay na kung saan lumipat. Dapat naglagay man lang sa dingding, nagdikit kung saan yung address na nilipatan. Ngayon hindi ko na mabubuo ito kung wala yung stator na yon. Naisipan ko na gawin na lang itong DC motor pan, yung RS755 na DC pan. Ito ang i-convert ko rito. Okay po, wag na natin patagalin, gawin na natin kung magagawa talaga. Natanggalin na po natin yung kanyang mga tornilyo rito. Alisin na po natin to. $250 yung pa-rewind dito sa amin sa lugar namin. Ngayon, ang pagkabili ko rito sa RS755 nito ay $214 kasama na yung shipping fee. Ayan, alisin na natin to. Yun, naiwan na yung mga ano rito, yung bushing sa likod. Yun nandito, hindi ko na gagamitin yan eh. Alisin na natin to. Tsaka ito. Tanggal na oh. Pero itong bushing dito, kailangan ko pa ito bilang spacer at saka or stopper kasi nalaglag, para hindi siya mag-move papunta sa forward. Stopper siya, hindi ko siya aalisin, magsisilbing panggitna yan para makagitna itong shafting nito. Pero luwag naman yan dun, hindi naman yan magsisilbing bushing. Stopper ng ano niyan, trabaho niyan diyan. Tsak, stop. Stopper na yan. Pag nilagay ko to, hindi na kailangan yung bearing. Ayan, pag ganyan lang ang forma niyan. Pero diyan, bumili ako ng 4 na wood. Ano yun ito? Metal screw. 4 na metal screw para panlagay dito. At sukat naman na siya. O yan o. Abot. Abot naman siya eh. Okay, abot siya. Yung isa, mamaya na natin higpitan. Forma lang natin. Forma lang muna natin. Itong ganitong mga motor, may supply ito na 12 volts, pwede hanggang 35 volts. Huwag mo nang hihigpitan, kailangan may forma muna yung mga wood metal screw na ito. Ayan. Kailangan tanggalin muna to. Ito yung gearbox. Para makita natin kung nakasentro na yung likod ng shafting nito. Kailangan malaman natin na kailangan nasa center yan. Makikita nyo mamaya kung paano pag center nyan.
Pag na-center na natin yung shafting na yun, saan natin hihigpitan yung 4 na metal screw. Ayan o, yung sinasabi ko. Kailangan may center ito. Ayan, isi-center natin yan dyan. May isi-center naman yan eh. Ayan o. Nasa tiyagaan lang ito. Ayan, nasa gitna na siya. Medyo higpitan ko rito. Dito. Gitna na siya. Okay. Gitna na siya. Ngayon, pwede na tayo maghigpit ng metal screw itong mahaba. Higpitan na natin. Okay. Yung terminal niya, kailangan hindi mag-touch body dito para hindi mag-ground. Ayan, malaking angat. Kita niyo naman. Malaking angat. Ganon din sa kabila. Ayan o, malaking angat. Hindi yan lalapat. Kasi mahigpit na o. Ayan o. Higpit. Higpitan pa natin. Meron pang ihigpit. Meron pa. Meron pa. Okay. Inuusisa ko muna kung nakasintro na ba talaga. Wala bang dinidikitan yung terminal? Wala. Yung kabila, negative at positive. Wala. Kawang, okay. Pwede na natin ngayon ikabit ito. Ibalik na natin itong gearbox. Ayan. Balik natin ang gearbox. Wala yung mga tornilyo ah. Tatlo lang ang tornilyo niyan. Itong gearbox nito. Magagamit pa rin ito eh. Itong gearbox nito magagamit nito para dito sa DC motor na to. Okay. Tayo natin yung spacer dito. Ito nga pala. Ito, hindi na ito pwede. Tanggalin na ito, itong arm na to. Ito hindi kasukat. Hindi kasukat ito eh. Ito. Yung dati niya yan. At kasi humaba ito. Yung bandang likod niyan. Mas humaba kasi sa dati. Yung stator niya ganito lang kapal nun eh. Pero ito kapal oh. Kaya humaba yun. Kailangan mas mahaba rin dito. Ngayon, hindi ko sigurado ang sukat kung paano ang haba na kakailanganin niya. Gumawa ako ng ganito. Ito yung adjustable ang haba. Pwedeng humaba. Pwedeng humaba. Mamaya makikita nyo ang laro nito.
Dito siya. Dito yan. Ikaw iwan namin eh. Ayun, nawala ang tornilyo niya. Ito ah. Ito yung kanya. Mamaya makikita nyo kung paano maglaro ito. Itong humahaba, umiikli. Ayan o. Ilagay natin yung ano niya. Yung kanyang wiring. Pwede na siguro mag-wiring. Ito yung dating wire ng kanyang original. Alisin natin itong ibang wire dito. Dalawa lang ang kailangan dito eh. Para sa motor, negative, positive. Ay initin natin ang soldering iron. Maghihinang tayo. Dito ito. Kita natin ito. May lock sa neck. Yan o. Lalaro yan pag ganun. Ito yung lock sa kanyang neck eh. Ngayon, ang gusto kong mangyari, aalisin natin yung mga ibang wire dito. Tulad dito. Dito yung dati niyan, switch. Tanggalin natin dalawang wire. Tanggalin na natin itong mga wire na ito. Ang kailangan natin dito, dalawang wire na lang eh. Alisin natin yung itim at puti. Yung itim at puti na ito, alisin natin. Diretso rito yan, yung itim at puti. Yun, yung puti. Tanggalin natin yung puti na yan, hindi na kailangan yan. Ay, isa pa yung itim. Ito yung sa ano eh. Diretso sa fuse. Thermal fuse. Ito yung kanyang number 3 oh. Okay, hindi na natin kailangan to ang wire na ito. Pero ito magagamit pa sa ibang paraan. Katulad ng mga nagsisirang plug dyan. Inalis ko yung itim at puti. Hugutin na natin. Ito yung itim. Tsaka yung puti. Natira na lang ito. Ano ito? Blue tsaka red. Yan ang gagawin kong panglagay rito sa negative at positive nitong motor. Dito ko sa attach yan. Ngayon, ituporma ko lang ito kung saan ko ilalagay. Dito ba o dito? Dito o dito? Dito tayo. Sa kaliwa. Kasi mayroon dyang ano eh. Meron dyan ito. Kakabit yun dito. Kakabit ko muna. Bago tayo mag-wiring, kakabit ko muna ito. Ito. Yung ano niya, arm or swing. May maingay na motorsiklo at may maingay pa rin na aso. Pasensya na kayo at nandito ako sa tabing kalye. Dito ako sa motor, dito ako gumagawa. Dito sa kalye. Dito sa pwesto ko. Dito ko kasi ginawa ito sa ano eh, motor. Yung sidecar na motor, ito ang sahig niya. Ang gandang pwesto rito eh. Maliwanag. Kaso may maingay dito, daan ng motor. Mga kahol ng aso. Buti nga wala masyadong maraming bata ngayon. Minsan maraming bata naglalaro dito eh. Okay, naikabit ko na. Dito tayo, wiring tayo. Negative. Ito positive. Kabit natin.
Yan, yung asong yan sa kapitbahay. Hinahanap na naman yung amo niya. Lalim pa. Ay, kailangan itong gulong dito. Medyo maikli siya eh. Hindi. Ayan, may motor na dumadaan. Ay. May motor. Okay, ito yung pula. Kakabit ko na yung pula. Lagyan natin ng lead yung motor. Ayun. Dali. Tapos itong blue doon sa isang terminal. Ayun, sa ilalim. Ayun, oh. Makikita nyo mga idol kung paano ito aandar mamaya. Kayo na bahalang mag-judge kung ito ay maganda. Natagalan ba ito? Kaysa rin sa rewind. Alin kaya ang mas tatagal? Yung rewind o kaya itong motor na ito? Ayan na. Dali lang. Ito, meron siyang holder dito. Siyempre para hindi dapat dito pero or dito. Pwede rin dito. Dito, ano. Basta may tornilyo yan. Sasama sa tornilyo. Sasama sa tornilyo ito. May luya kayo? Ito, ganito lang mga idol. Iipit nyo lang dito itong wire para sa pag-swing. Hindi siya masilo. Okay. Ayan, o. Ganyan, o. Pag-wiring na tayo sa taas. Sa ibaba naman. Dito. Ilalagay natin ito sa itong negative at positive ng motor. Meron niyang kasama. Kukunin ko lang ha. Ito mga idol, yung kasama niya sa pag-order. Ito. Kita nyo yan. Ito yung switch eh. Pag lumagatik yan sa kanan, yon, lumagatik sa kanan, on. Pag inikot mo pa yan ng ganyan, speed na yan. Tingnan natin. Kabit natin. Kabit na natin. Motor. Dali lang naman sundan, oh. Meron naman dito nakalagay eh. Motor. Sana yun? Ito yung motor. Negative at positive. Negative ang nasa gilid. Ganun din man. May supply tayo. Dito yung supply. Mamaya makikita nyo yung supply kung paano pagkabit. Uy, nawala na naman yung tools ko. Dito ako sa labas. Gusto ko rito sa labas eh. Ang pag-assemble natin ito, sok-sok lang. Dito. Ito. Negative ng motor to. At ito positive. Okay, kabit na natin. Yung negative, nagsilbing itim. Pero walang itim, kulay blue pala. Negative. Suot natin sa negative terminal. Kita niyo pa? Baka hindi nyo nakikita. Ayan.
Dito natin. Siyempre yung pula positive. Susuot din natin sa positive terminal. Ayan. Okay. Higpitan. Kasi ito pang matagalan. Ngayon, meron siyang supply. Yung supply niya ikakabit natin. Sana. Ito yung supply eh. Ito yung supply na ito. Ikinabit ko kagabi ito eh. Pakita ko sa inyo yung supply nito. Ayan o. Ito yung sa AC plug. Sa AC. Itong supply na ito, power supply ng LG TV. Ayan o. 19 volts. Kaya pasok siya rito sa motor. Itong motor na ito 12 hanggang 35. Ito naman 19 volts hanggang 35. Pasok oh. 19 hanggang 35. 35 nga kaya. Okay. Ilagay natin dito sa kanyang terminal. Dito. Ilagyan ko na yan ng bracket. Ayan. Tiba yan. May bracket yan. Ayan o. Hindi ayaw gumalaw o. Ilalagay lang natin ito dito sa kanyang input 220 volts AC. Ito yung input niya. Output 19 volts. Ito. Ilalagay natin dito sa power supply. Negative. May negative dito, tsaka may positive. Siyempre ang ilalagay natin negative ito. Ito ang negative dyan. Ilagay natin. Negative. Suksok natin yung negative. Mahigpit eh. Higpit yung tornilyo. Luwagan muna natin. Ayan. Ayaw pumasok. Ayun, pasok. Ito ba? Positive to. Ilagay natin sa positive. Ayan. Ano na, pasok na siya. Higpitan na natin yung maliit na tornilyo niya. Liit lang ng tornilyo. Ayan, liit lang ng Phillips ko. Naka-connect na sa terminal. Ilalagay natin yan dito. Ay, alisin natin itong knob. Bunutin natin itong knob para maipasok mo sa butas. Ito yung butas na pagpapasukan niya. Oy, may nut pa pala. Andun pa yung nut eh. Pasok natin dito sa butas. Pinabutasan ko na yan. Para dyan talaga.
Ito yung nut. Lagyan natin number G's. Numero 10 ang nut na to. Mamaya na natin higpitan. Pwede ko na higpitan niya sa ibabaw na eh. Nasa ibabaw na siya eh. Pwede higpitan. Sasalpak na natin itong power supply niya. Nakaganito yan. Nakaganito yung power supply niya. Itong wire na ito, pasok lang natin dyan at igano natin, salpak natin dito, ayan, may 4 na tornilyo yan dyan. May may sinasabitan na wire, ayun. Yun, okay. Lagyan natin ang 4 na tornilyo. May 4 na tornilyo lang siya eh. Sana yung mga yun? Ito yung isa. 2. 3. 4. Buti na lang nagsawa na rin yung aso magkahol. Nainis ako sa aso niya. Saka natin higpitan yung 4. Sabay-sabay. Ito. Okay, mahigpit na siya. Wala pa yung kanyang pinakang foot bridge, foot stand niya. Wala pa. Ibalik na, ilagay natin ito. Medyo sikip siya eh. Medyo sikip siya, kaya iipitin ko lang to para kumipot. Yun. Mo, pasok na. Ngayon, yung cover nito, hindi natin pwedeng gamitin ang cover nito rito. Kaya ang mangyayari niyan, naka-open lang na ganyan. Kung ganyang naka-open lang siya, expose sa alikabok, di ba? Lalagyan ko lang yan ng dyan, cover. Dali lang yan. Titestingin ko muna, kukunin ko muna yung kanyang blade. Ito yung kanyang upuan. Salpak natin ganyan, oh. Dali lang isalpak yan. Puro lang naman yan clip. Teka, ipapailalim to eh. Sa ilalim to. Yan, ganyan. Ito na yung kanyang naikabit ko na yung kanyang upuan. Yung kanyang base niya. Ayan. Titestingin lang natin, pero bago natin testingin, katulad kanina sumasabit ito. Wala pa siya sa kanyang position eh. Ito sinaksak ko. Nakasaksak.
Power on natin dito. Ayan. Ayan oh, lakas. Dito yung kanyang swing. Umiikot din. Yun yung swing niya, ayan. Ayan, nakikita nyo yung swing niya, naglalaro. Kakabit na natin yung arm. Ito yung arm. Power off muna. Ito yung arm na naglalaro. Dahil yung length nito ay hindi natin nakuha ang tunay na sukat. Kaya gumawa ako nitong ganito, adjustable. Nag-a-adjust, automatic na nag-a-adjust yung length niyan eh. Ito na mga idol, naikabit na natin yung kanyang arm para sa swing. Kasi ito talaga tapo na ito. Ito yung dati niya eh. Hindi naman magkahaba ang parehas ang haba niya. No? Ang laki ng diferensya. Dinugsungan ko na lang yan ng aluminum. Ito. Alam mo kung paano ko dinugsong yan ng aluminum? Yung tubo ng antena sa taas ng bubong. Pumutol ako nun tapos pinipi ko. Naging oblong siya. Ipinasok ko itong dalawang to. Humaba siya ng ganon. Putol yan. Sa gitna. Ito, yan. Ito, at saka ito, magkarugtong dati. Pinutol ko sa gitna yan. Pagkatapos pinasok ko ito dito. Sa antena ito eh. Yun lang, kasi wala kang makuha sa tindahan na ganyan, haba. Okay, testingin na natin. Lagay natin ang ilis eh. Ito yung ilis eh. Good. Wala muna yung guard. Hindi ko pa nilagay yung guard. Parang lustered yung sa original niya. Yung dati niya. Hindi ko muna nilagay yung guard. Pakita ko lang muna sa inyo. Maandar na ito. Ito na. Dito yung kanyang ito. Saan ba? Power switch. On, off, at saka speed. Andyan na. Pag inikot mo pa clockwise. Isa number 1. Yung pakanan. Ay, hindi pala nakasaksak. Yun ang speed niyan. Parang volume lang yan sa stereo. Sorry. Hindi pala nakasaksak eh. Ayan, saksak natin. On. Power on. Ganda. Parang number 2 na yan. Number 3, todo pa natin dito sa volume. Ayan. Good ah. Okay po. Ito, wala na itong capacitor dito ah. Hindi katulad yung mga may winding. May capacitor dito yan. Starting capacitor. Wala rin yung thermal fuse. At saka hindi na magpapalit ng bushing. Ang mga naitipid rito, thermal fuse, capacitor, mga bushing. Yan. Okay po. Salamat po sa panonood. Natapos nyo hanggang sa dulo. Maraming salamat po mga idol. Ganyan po ang paggawa at pag-convert ng RS755 DC motor fan.